Hallelujah, 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 Hallelujah. Our Savior Christ Jesus destroyed death and brought life to light through the gospel. Hallelujah, 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 Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While they were all amazed at this every deed, Jesus said to his disciples, "Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men." But they did not understand this saying. It means what was hidden from them, so that they should not understand it, and they were afraid to ask about this saying. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Welcome to our Pilgrim's Mass, and today we commemorate the memorial of Saint Vincent de Paul. Who is Saint Vincent de Paul? My dear brothers and sisters, alam niyo po si Saint Vincent de Paul, siya po ang patron ng charity. Pero bago po yung charity, marami po siyang tinulungang mga taong nangangailangan o patron ng kawang gawa. Siya din po ay katuwang din po ng simbahan sa paghubog ng mga pari. Dahil sa kanyang paghubog ng mga pari, ay maraming mga paring naging matuwid ang landas sa pagtulong sa simbahan upang ipalaganap ang salita ng Diyos. At dahil sa kanyang kabanganalan at kanyang kawang gawa, italaga siyang santo o banal ng ating inang simbahan. And now, my dear brothers and sisters, let us reflect upon the Gospel of St. Luke that we have heard a while ago. Alam niyo po, ito pong mga alagad ng ating Panginoong Kristo, masyado silang konektado sa Panginoon. Masaya silang kasama si Jesus, spiritually and physically. Kaya po, nung napakinggan nila ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo, the Son of Man is to be handed over to men. Ibig sabihin, pahihirapan si Jesus. Hindi nila matanggap yon o hindi nila maintindihan yon. Bakit ang bida, matatalo? Siya pa naman yung inaasahan namin na magpapalaya sa bayang Israel. At kami, yung kanyang magiging kasama para iangat ang bayang ito. My dear brothers and sisters, yes, they recognize Jesus as our Savior. They recognize Jesus as our Lord. But they failed to understand the sufferings of Jesus will lead all of us to salvation. The reason why Jesus is the Word incarnate, kaya po nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo, hindi lang para magpagaling ng may sakit, hindi lang para gumawa ng mga milagro para sa ating lahat, hindi lang para tayo turuan ng salita ng Diyos. Si Jesus ay nagkatawang tao para mahirapan, para mamatay sa krus, upang makamit natin ang pinaka-misyon niya. At ano ang misyon ni Jesus? Kaligtasan nating lahat. Kaya mga kapatid, sa pang-araw-araw po nating buhay, paano po natin to matututunan? Yung pong mga pinagdadasal natin, yung mga hinihingi natin, yung mga ginagawa natin, hindi lang po ito surface. We need to understand the totality
integrity and the interiority of our intentions kung bakit tayo nagnanais na mapalapit sa Panginoon. Hindi lang natin kilala ang Panginoon sa pangalan. Hindi lang tayo nagpupunta para lang humipo sa poong Jesus Nazareno. Narito tayo dahil alam natin na si Jesus ang ating manunubos. Gayunman mga kapatid, hindi pa ito naiintindihan ng mga alagad, pero ito po'y dumating sa pagkakataon nung naliwanagan na ang kanilang isipan, ito ang kanilang ipinapahayag na si Jesus ay ipinanganak sa mundo, nagkatawang tao katulad natin, nahirapan, ipinako sa krus, namatay, ngunit muling nabuhay. Oo, mga kapatid, kailangan ang isang bida nagpapabugbog muna. Kailangan ang main character, maraming mga kontrabidang haharapin sa kanilang buhay para magningning ang kanyang pagiging bida. At walang bida sa mundong ito at walang bida sa buhay natin, walang iba kundi si Kristong ating Panginoon. My dear brothers and sisters, as we continue the celebration of the Eucharist, as we partake the body and blood of our Lord Jesus Christ, let us ask ourselves again and again, yes, I know Jesus, but I believe more in Jesus because I receive the gift of salvation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.